I am on cross, Your Honor, please. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. I don't Counsel, think I need to lecture please. you that. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. Would like to ask this court to not allow side comments like, I was about to spank her. Igalang naman ho natin yung kapwa natin na lawyer. We should learn to respect each other. The counsel for the prosecutors, be reminded not to make an argument, not to argue for the witness, Your Honor. I will accept. Let's leave it I at that. accept what she said, Your Honor. Thank you, I thank will you. refrain from lecturing her, Your Honor. Ngayong ika-6 na linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay pinagpatuloy ang pagtalakay ng Article 1 pa rin ng Articles of Impeachment, kaugnayan ng hindi umunong wastong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Para dyan ay bumalik itong si COA, Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Silene May Del Campo bilang witness ng prosecution at inauthenticate niya ang libo-libong mga acknowledgement receipts galing mismo sa OVP at DepEd. Sa pagsisimula pa lamang ng linggong ito ng impeachment trial nitong August 11 ay nagkaroon na ng sagutan sa pagitan ng counsel for the prosecution at ng depensa o ng respondent dahil umano sa hindi pagsipot ng defense team doon sa ipinag-utos ng Senate Impeachment Court na last week para magkumpara na sila noong mga dokumento ng hawak ng dalawang panig tungkol sa confidential funds. Sinabi ni private prosecutor, Attorney Lorna Capuna, na nagpadala sila ng mga text messages sa defense team para mag-set na sila kung anong araw sila o kung anong araw nila gusto makipagkita last week para magkumpara nga ng kanilang mga exhibits. Ito po ang nangyari, na indyan po kami. Napakalinaw naman sa directive ng presiding officer na mag-agree on a date on Thursday or Friday of last week. August 14, what good will that do us? The hearing is today, August 10, and they want us to appear before the clerk of court to compare documents on August 14. Sagot naman ni defense lawyer, Attorney Christine Ferrer, hindi na raw kailangang magkita pa ang prosecution at depensa para lamang magkumpara o pagkumparahin yung mga exhibits para raw mas mapabilis ang impeachment proceedings. The authenticity of the exhibits is something something that the court will have to decide. And the court will only decide on that after the prosecution has already submitted their offer of evidence, and that will be subject to our comment. Nitong August 12, naging mainit din ang cross-examination naman ng defense kay Del Campo. Hiniling kasi ni Attorney Capunan kay Presiding Officer Senator Chis Escudero na sabihan si Ferrer na huwag putulin yung sagot ng witness sa kalagitnaan ng kanyang pagsagot. Sabi naman ni Ferrer na dapat atasan din Escudero ang witness na sumagot lamang ng yes or no at may oras naman daw si Capunan para sa clarificatory questions sa redirect examination. I am on cross, Your Honor, please. Counsels, Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. I don't Counsels, think I need to lecture please. you that. Dahil dito, pumagitna na si Presiding Officer Chis Escudero lalo na tila may generational divide umano sa pagitan ng councils. Let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would Your have Honor, done please. in the counsels, generational divide, Your Honor. Your again, Honor, counsels, you are all members of the bar and Yes, you're Your all Honor. counsels I for the submit. parties. And we will be treating and looking at each one equally. I have, high respect for Attorney Capunan. In fact, she's one of You my can end there, idols. counsel. Let's end here. Let's end here. You can end there. This with might the sound like respect. it might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive. Sa testimonyo naman ni Del Campo, kinumpirma niyang naging subject ng notice of disallowance ang 73 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President na nagastos mula December 21 to 31, 2022 o 11 days lamang. Sa kabuuang halaga
halos 70 million pesos ang nagastos para sa payment for umano'y rewards, habang 3.5 million naman ang ginastos para sa tables and chairs, computers, at printers. Pero para kay Del Campo, hindi raw sakop ng mga allowable expenditure sa ilalim ng COA Joint Circular 2015-01 ang mga naturang item. Sinabi rin ni Del Campo na nag-issue sila ng pangalawang notice of disallowance sa OVP nang hindi na muna naglabas ng notice of suspension matapos nilang makita umano na may direct violations sa guidelines. Naging batayan ito ang naging testimonya ni OVP Disbursing Officer Gina Acosta sa hearing ng Committee on Good Government and Public Accountability ng House of Representatives noong November 2024 kung saan sinabi raw ni Acosta na ibinigay niya ang cash advance para sa confidential funds sa dating chief ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Dante Lachica. Pero sa cross-examination ng defense kay Del Campo, ipinakita ni Ferrer yung mga Protective Intelligence Operations Report o yung PIOR ng OVP para sa taon 2023. Dito tinukoy ni Del Campo ng ilang mga aktibidad na binanggit ni Ferrer na nakalista sa report ay maituturing na may kaugnayan sa intelligence gathering. Kabilang dito ang liaising with intelligence operatives, profiling participants, intelligence fusion for threat assessments and situation updates, at final briefings for intelligence personnel and informants. Gayunman, nilinaw ni Del Campo na hindi raw sapat ang mga dokumentong ito para patunayan ang success ng intelligence gathering activities. Sa usapin naman ng tagumpay ng isang operation, tinanong ni Escudero si Del Campo kung kailangan ba talagang may apprehension o huli para mapatunayan na successful ang isang information gathering o surveillance activity. Sagot ni Del Campo, hindi raw ito explicitly stated o nakalagay sa Joint Circular Memorandum at nakabase lamang ito sa kanyang professional judgment at pagsusuri ng mga dokumento. Anya, sa ibang office na na-audit niya, may mga dokumento na nagpapakitang may payment of rewards na may kasamang apprehension o mga huli. Question din ni Ferrer kung COA ba at hindi ang government agency na gumagamit ng confidential funds ang dapat mag-determine o magpasya kung dapat bang manatiling confidential ang impormasyon tungkol sa supplier. Nangyari ito matapos sabihin ni Del Campo na kailangan ng mga resibo para sa office supplies, pagkain at gamot na binili gamit ang confidential funds ng OVP. Para kay Del Campo, hindi naman daw maituturing na confidential ang mga suppliers ng mga naturang items. Ang confidential ay yung paggamit o pinaggamitan ng mga items. So yung source hindi yan confidential. Saan mo ginamit? Kanina mo ginamit? Yun ang confidential. Sa interjection naman ng mga senator judges, tinanong ni Presiding Officer Escudero kung ano ba talaga ang aktual na batayan ng kabuuang 375 million pesos sa disallowance. Base raw sa pagbabasa niya ng transcript ng testimonya ni Acosta, hindi raw naging malinaw na sinabi ni Acosta na ibinigay niya kay Lachica ang pera para sa first 3 quarters ng taong 2023. Sagot naman ni Del Campo dyan, ang naging basis umano niya ay ang general statement ni Acosta na narinig niya sa nasabing hearing at nilinaw niya na wala raw mismo ito sa transcript ng naturang testimonya. Ako po si Joseph Morong para sa GMA News.